Welcome to Heirs of God Christian Ministries online service. Our mission: know Jesus and making Jesus known and lead the people to a real transformation in Christ. Dumako na po tayo sa pagbabasa ng Biblia. Buksan po natin ang ating Biblia sa Genesis chapter 48 verse 1 to 22. Sa Genesis chapter 48 verse 1 to 22. Binasbasa ni Jacob si Ephraim at Manases. Verse 1. Nabalitaan na may sakit ang kanyang ama, kaya't isinama niya ang dalawang anak na lalaki, sina Manases at Ephraim, at dinalaw ang matanda. Verse 2. Sabihin kay Jacob na dumating si Jose, nagpilit siyang bumangon at naupo sa kanyang higaan. Verse 3, sinabi niya kay Jose, nang ako'y nasa luz, nagpakita sa akin ang makapangyarihang Diyos at binasbasan ako. Verse 4, sinabi niya na darami ang aking mga anak at ang aking lahi ay magiging isang malaking bansa at ibibigay niya sa kanila ang lupaing iyon habang panahon. Verse 5, ang dalawa mong anak na isinilang dito sa Ehipto bago ako dumating ay ibibilang sa aking mga anak. Kaya tulad ni na Ruben at Simon, sina Ephraim at Manases ay magiging tagapagmana ko rin. Verse 6, ngunit ang susunod mong mga anak ay mananatiling iyo at ibibilang na lamang sa lipi at ng dalawa nilang kapatid. Verse 7, ipinasya ko alang-alang kay Raquel na iyong ina. Nang pabalik ako buhat sa Mesopotamia, namatay siya sa Kanaan, malapit sa Efrata, at dinamdam ko ng labis ang kanyang pagpanaw. Doon ko na siya inilibing. Ang Efrata ay tinatawag ngayong Bethlehem. Verse 8, nang makita ni Israel ang mga anak ni Jose, tinanong ito ba ang iyong mga anak? Verse 9, opo, sila po ang ipinagkalob sa akin ng Diyos dito sa Ehipto. Tugon niya, sinabi ni Israel, ilapit mo sila sa akin at babasbasan ko. Verse 10, halos hindi na makakita noon si Israel dahil sa kanyang katandaan. Inilapit nga ni Jose ang mga bata at sila'y niyakap at hinagkan ng matanda. Verse 11, sinabi ni Jacob kay Jose, wala na akong pag-asa noon na makakita pa kita ngayong nakita ko pa iyong mga anak. Verse 12, nalis ni Jose ang mga bata sa kandungan ni Israel at yumuko siya sa harapan nito. Verse 13, pagkatapos inilapit niya sa matanda ang dalawang bata, si Ephraim sa gawing kaliwa at si Manases na gawing kanan nito. Verse 14, ngunit pinagkuros ni Israel ang kanyang kamay at ipinatong ang kanan sa ulo ng nakakabatang si Ephraim at ang kaliwa sa ulo ni Manases. Verse 15, at sila'y binasbasan. Pagpalay nawa kayo at palaging subaybayan ng Diyos na pinaglingkuran ni Isaac at ni Abraham, ng Diyos na sa akin nangangalagat pumatnubay simula sa pagkabatat, pagpahangang ngayon man. Verse 16, at pati na ang anghel na sa akin ay nagligtas. Pagpalay nawa kayo, tanggapin ang kanyang basbas. Maingat nawa ninyo at taglayin oras-oras ang ngalan ko at ang ngalan ni Abraham at ni Isaac. Nawa kayo ay lumago, dumami at lumaganap. Verse 17, nang makita ni Jose ang ginawa ng kanyang ama, minasama niya iyon, kaya't hinawakan niya ang kanang kamay nito upang ilapat sa ulo ni
Manases. Verse 18. Wika niya, ito po ang matanda, Ama. Sa kanya ninyo ipatong ang inyong kanang kamay. Verse 19. Sinabi ni Jacob, alam ko, iyan anak, alam ko. Alam kong magiging dakila si Manases pati ang kanyang mga anak. Ngunit lalong magiging dakila ang nakakabata niyang kapatid, ang kanyang lahi ay magiging dakilang mga bansa. Verse 20, sinabi pa niya ito, ang mga Israelita sa Diyos ay hihilingin dahil kayo'y pinagpala sila may pagpalain din. Sa dakilang kahilingan ganito ang sasabihin, kayo nawa ay matulad kay Ephraim at Manases. Sa ganitong paraan, ginawa ni Jacob na una si Ephraim kay Manases. Verse 21, pagkatapos nito, sinabi ni Israel, Jose, ako'y mamamatay, ngunit huwag kang mababahala. Sasamahan ka ng Diyos at kayo'y ibabalik niya sa lupain ng inyong mga ninuno. Verse 22, ikaw ang tanging magmamana sa Shechem na nakuha ko sa mga Amoryo sa pamamagitan ng aking tabak at pana. Yan lamang po, pagpalay ng Panginoon. Salamat, Kuya Louie. Kuya Ron, pwede pabawas ng konti. Tumayo po tayong lahat muna. Tayo. Are you excited? Okay, pakilagay ng kamay sa kanang dibdib. Yan. At magpangako tayo sa Panginoon. Let's go. Sundan niyo ako, ang salita mo ang aming patnubay. Gabay sa aming buhay. Tulungan mo kaming ito ay may sa buhay. Amen. Okay, pwede na po tayo maupo. Napakagandang tingnan kapag ang isang pamilya ay magkakasama na nagpupuri sa Panginoon. Hindi po ba? Tinitingnan ko na nasa likod ako, lahat may representations ng pamilya. Kasi napakahalaga ng topic na ito, patungkol kasi ito sa parental beauty ng isang magulang. Mamaya makuunawaan niyo yan. At alam niyo po, isa sa pinakamalaking factor kung bakit ang bata o ang isang anak o ang mga bata na maliliit, ang pinaka-factor, depende yan sa impluwensya ng magulang. Nakadepende yan sa impluwensya ng magulang. So ngayong hapon, sana'y maituro natin at makita ko ang pagbabago sa mga darating na araw at panahon patungkol sa kung paano natin dapat madala ang ating anak sa pagpapala ng Panginoon. And Genesis chapter 48, itong Genesis na ito, malapit na po tayo matapos. Si Jacob po ay mahina na siya, bedridden na, at malapit na siyang mamatay. So nang marinig ni Jose, ang balita tungkol dito, siya at ang kanyang anak na si Manasseh at si Ephraim ay dinala niya doon. So itong probably si Manasseh and Ephraim are in the early 20s, mga kabataan pa. Ang mga edad noon, hindi ba siya katulad natin na para pang sang edad sa kanila, ang 20s ay parang bata pa noon. So immediately, nung malaman ni Jacob na andyan yung kanyang mga apo, para bang nagkaroon siya ng lakas na lumakas, basta kinaya niyang bumangon. Kinaya niyang bumangon. At pinagpala ni Jacob ang dalawang anak ni Ephraim and Manasseh. Pero ako po'y nagtataka dito kasi siya ang tinawag na yung anak ni Jacob ang siyang binigyan ng double portion ng mana or ng blessings. Actually, it was been applied only in the firstborn son. At ang firstborn son of the 12 tribes ay si Reuben. Pero magkikita po natin sa First Chronicle, tingnan natin muna sa First Chronicle.
chapter 5, verse 1 to 2. Bigyan ko muna kayo ng background para mas maintindihan natin. Ito ang mga anak ni Ruben, ang panganay ni Jacob. Kahit na siya'y panganay, inalisan siya ng karapatan ng pagkapanganay sapagkat dinungisan niya ang dangal ng kanyang ama. No? Paano niya po dinungisan ang dangal ng kanyang ama? Sapagkat sinipingan niya ang asawa ng kanyang tatay na si Bilha. Yung si Bilha. No, yung concubines ng kanyang tatay. So nawala yung karapatan na yon. Ang karapatan ito ay ibinigay sa mga anak ni Jose na anak ni Jacob. Bagamat ang lipin ni Judah ang kinilalang pangunahin sa magkakapatid isang pinuno ay nagmula sa kanya, ang karapatan ng pagkapanganay ay iginawad kay Jose. Actually, the succession, ang susunod dapat ay si Judah, si Simeon, si Levi, pero hindi ibinigay doon sa mga susunod, kundi ibinigay kay Joseph. Ibinigay kay Joseph. There are so many questions around that kasi nga makikita natin dapat succession yung firstborn. Kung hindi na ibigay sa susunod. Pero dito ko po nakita kasi nga yung magkakasunod na pamilya o magkakasunod na magkakapatid ay nagkaroon din ng dungis. Ibig sabihin, ipinagbili nila si Joseph at na hindi naging maganda ang kanilang karakter, kaya hindi sila karapat-dapat na maging firstborn. At ang isa pang nakita ko dito, kasi ang pinaka-lawful, legal na asawa ay si Leah at si Raquel. So kung ang firstborn son ng legal na asawa ay si Ruben, ang firstborn son naman na legal na asawa na kay Raquel ay si Joseph. So kung hindi pwedeng matanggap si Ruben bilang firstborn son or the inheritance of the firstborn son, marahil si Joseph ang siyang makakakuha ng double portion. But take note that hindi si Joseph ang binigyan ng double portion, yung kanyang dalawang anak. Ano yung kanyang dalawang anak? What is the reason? Bakit hindi si Joseph? And in fact, hindi kasama si Joseph sa listahan ng 12 tribes of Israel. Wala siya sa 12 tribes of Israel, si Joseph. Bakit? Ano ang naging rason? Sa tingin nyo, anong posibleng naging rason kung bakit hindi siya kasama? Because he was been in the Egypt. Hindi siya namuhay na parabang namuhay sa lineage. And at the same time, makikita natin, bagamat hindi napangyari ang firstborn son kay Judah, pero si Judah ang binigyan ng pagkakataon na makita yung lineage ni Jesus Christ. So makikita nyo po dito the sovereignty of the Lord. Yung hindi natin pwedeng saklawan ng kaisipan ng Diyos kapag sa mga bagay-bagay na nangyayari para lalong-lalo na sa buhay natin. Nung pinag-aaralan ko ito, ang daming pumasok sa aking big idea. Yung para masabi ko, ang daming aral naman nakuha ko. Ang una kong ibinigay kay Jerome, sabi niya, Pastor, ano ba ang topic ko? Sabi ko, actually, ang pinaka-topic na nakikita ko dito is about commendable faith. Ibig sabihin yung pananampalataya ni Jacob, sapagkat ang kanyang pananampalataya, bagamat marami siyang pinagdadaanan, but at the end of the day ng kanyang buhay, andun pa rin yung kanyang pagsunod sa Diyos. That is a commendable faith. Hindi matatawaran na pananampalataya. Pero nung makita ko, sabi ko, nung pinagbabasa, sabi ko, mayroong parental guidance na patungkol kay Jacob at kay Joseph. Sabi ko, kailangan ito ay dapat na maituro at yun ang makita ng dapat na ngayon ng mga makikinig. Now, tingnan muna natin itong 12 tribes the 12 sons of Jacob. Yan 12 sons. Si Reuben, si Simeon, si Levi, Judah, pangapat si Judah, si Dan, si Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Zebulon, Joseph, and Benjamin. So, actually, sa pagiging 12 tribes of sons, kasi binigay si Ephraim at si Manasseh. Inadapt ni Jacob. So, once na ang isang tao ay inadapt, so consider siya as legal son. Now consider as legal son. Nawala si Joseph. And the revelations, ang nawala sa 12 tribes of Israel ay si Dan. Kasi nga nagkaroon ito ng naging idolatry ang tribes niya. Naging idolatrous ang tribe ni Dan. Yun. Yung parang ganun yung pagkakaiba. Kaya nawala itong dalawang tribes na ito at ang naipalit ay si Ephraim at si
Manasseh. Sa 12 tribes. Now, so kung makikita po natin dito, makikita natin na dinala ni Joseph yung kanyang dalawang anak nung mapakinggan niya. So when Jacob blessed Joseph's children, he was acting in faith actually. Pumunta siya doon, pumunta yung si Joseph at nakita niya yung dalawa, hindi nga nakita kasi anong tawag nito, bulag na rin siya. Pero nang malaman niya na andun yung dalawang anak, pinagpala niya ito, he blessed them. Tingnan natin sa Hebrew chapter 11 verse 21. Sabi diyan, dahil sa pananampalataya sa Diyos, iginawad ni Jacob ang pagpapala sa dalawang anak ni Jose bago siya namatay. Humawak siya sa kanyang tungkod at sumamba sa Diyos. So, meaning, ang kanyang pag-bless sa dalawang batang yon ay dahil sa kanyang pananampalataya. Because of his faith. Because of his faith. So, after adopting and blessing Joseph's son, Jacob blessed the rest of his son in Genesis chapter 49. Actually, in the continuation, Genesis chapter 48 ay starting of blessings at sa Genesis chapter 49 are also blessings sa kanyang mga anak. Individual blessings yon. Individual blessings. So, without a doubt, Jacob was acting in faith as he blessed them. So, these blessings were more than prayers. Ang pagbe-bless noon ay more than prayers. They were prophesied, they were prophecies which were fulfilled in each individual in the future tribes. Ibig sabihin, kapag noon ay pinagpapala o binibless ang isang tao, kung ano ang binibless sa kanya at sinasabi doon, yun ang mangyayari sa kanyang buhay. And that could be na dapat makita natin kung paano o gaano kahalaga yung binibless. Kung gaano mahalaga yung pinagpapala ang isang tao. So, since there is much minutia in the prophecies, we will not work through in the details. Kasi nga, ito lang yung aking kinuha. So, instead, i-consider natin ngayon the general principles of ng mga bata that walking in God's blessings bilang mga magulang. Sabi ko nga, this is not only a message, certainly this is not a message para lang sa magulang. Someday ang mga kabataan magiging magulang. Someday magiging magalulula kayo, mag-aasawa yung iba. So this topic is applicable to all. Applicable to all. Sa ating topic, parental duty. Parental duty. Dito po natin makikita kung ano ang dapat na prinsipyo ng isang magulang kapag na nais niyang ang kanyang anak ay lumakad sa pagpapala or in the blessings of the Lord. Na dapat makita natin the principles na dapat makuha natin bilang magulang para lumakad ang ating mga anak o lumaki ang ating mga anak na pinagpapala ng Diyos at that they're walking in God's blessings. But the question is, eto ang tanong, how to bestow a blessings on our children? Paano ba natin, the word bestow is put up, to put in place, ilagay. Yan ang ibig sabihin, paano ba natin ilalagay ang ating anak sa pagpapala ng Diyos? Or pwedeng sabihin natin, how do we help our children in walking in God's blessing? Paano natin sila matutulungan ng ating mga anak ay lumakad sa God's blessing, sa pagpapala ng Diyos? But before that, sabi ko nga, tingnan natin ngayon yung inyong Biblia, magbabasa tayo, Genesis chapter 48 verse 1 to 6. Okay, kayo sa Biblia, ako sa monitor. Okay ba? So sabi diyan, nabalitaan ni Jose na may sakit ang kanyang ama. Kaya't isinama niya ang dalawang anak na lalaki, sina Manasseh at Ephraim, at dinalaw ang matanda. Okay, next. Nang sabihin kay Jacob na dumating si Jose, nagpilit siyang bumangon at naupo sa kanyang higaan. Sinabi niya kay Jose, nang ako'y nasa los, nagpakita sa akin ang makapangyarihang Diyos at binasbasan ako. Sinabi niya na darami ang aking mga anak at ang aking lahi ay magiging isang malaking bansa at ibibigay niya sa kanila ang lupang iyon habang panahon.
ang dalawa mong anak na isinilang dito sa Ehipto bago ako dumating ay ibibilang sa aking mga anak. Adoption. Kaya tulad ni na Ruben at Simeon, sina Ephraim at Manases ay magiging tagapagmana ko rin. Ngunit ang susunod mong mga anak ay mananatiling iyo at ibibilang na lamang sa lipi ng dalawa nilang kapatid. Now, tingnan natin ngayon. So when Joseph heard that his father was weak, ibig sabihin mahina na, malapit nang mamatay, ano ang ginawa po ni Joseph? Dinala niya yung kanyang dalawang anak. Ano? Certainly, ang kanyang pag-asa ay makita nila yung kanilang lolo. Ano? Ibig sabihin, bago bawian ng buhay, ay makita nila yung kanilang lolo bago mamatay. But in the mind of Joseph, ano, sa isip ni Joseph, he hoped that they would receive a blessing from Jacob. Umaasa siya na makakatanggap ng blessings kay Jacob, ang kanyang dalawang anak. Ano? God had promised to bless the nations through Jacob. Tama? Kasama siya sa pangako ng Panginoon. And these blessings was valuable. Napakahalaga. Ano? Kaya nga, si Esau at saka si Jacob, di ba, nag-agawan sila ng birthright. Diba? Ng birthright. Kasi napakahalaga ng blessings. Napakahalaga ng blessings. Now, what is the first principles na makikita po natin dito in bestowing na lumakad ang bata sa pagpapala ng Diyos? Una, next, help them to receive the blessing. Ang inyong mga anak ay dapat tulungan niyong mabless sila, mapagpala sila. Sa paanong paraan po natin? Similarly, as a parents or future parents, we must remember that we are not the only ones who will contribute to our children's future. No? Kailangan sila po muna ay maialay sa Diyos. Kailangan matanggap po nila ang blessings ng Diyos. As children go older, marami po ang sa kanila ay nag-i-impluwensya. Kailangan munang Diyos muna ang mag-impluwensya sa kanila. Kailangan ang Diyos muna ang mag-bless sa kanila. Instead, yung ibang tao, na makuha nila yung impluwensya ng ibang tao, dapat Diyos muna. Ano? Parents must put their children in a strategic places where they can be blessed by others. Walang ibang lugar na may makakakuha ka ng pagpapala ng blessings ng Diyos kundi ang iglesia. The church. Ano? And that is the reason why ang ginagawa natin sa mga bata, we dedicate the child. Diba? We dedicate the child to God through the child dedication. In child dedication, we bestow the blessing. Tama mo ba ako? Sino dito nakaranas na na-dedicate yung kanilang mga anak? Pakitaas nga. Pakitaas na na-dedicate ng kanilang mga anak. Hindi ba't ang ating binibisto, hindi ba't ang inilalagay natin ay yung pagpapala ng Diyos sa kanilang buhay, na sila ay lumaki habang buhay, nakasama ang Diyos at lumaki na may takot sa Panginoon. Alam po ninyo, nakakalungkot. Ito, makinig kayo, mga magulang. Mas pinapabless pa natin yung sasakyan. No, mas pinapabless pa natin yung tirahan, yung business. Pero hindi natin pinapabless yung ating mga anak. Totoo yun. Pag may bagong sasakyan, may bagong motor, Pastor, pwede po bang i-bless mo po yung motor ko? Pero yung anak nila, hindi nila na ipapabless. Tama ho ba ako? Yung business. Diba? Yung business. No? Hindi na i-dedicate sa Diyos, hindi na idadala sa Diyos. Okay. So parents should take our children in prayer, in counsel, and in discipleship. Bring them to God that they may receive the blessings. Katulad ni Joseph. Dinala niya ang kanyang dalawang anak. Okay, makinig kayo. Makinig po kayo, mga magulang. Lalo na tayo ay galing sa ating sinimulan. Galing sa ating sinimulan. Kung pinabunyagan nindoan sa indong mga aki, kang sadit pasinda, dahil po nindo inalay ang Diyos, o ang sa indong aki. Dahil po nindo inalay ang sa indong aki.
No? Daipo nindo pigdidikit ang aki. Pinabunyagan nindo. Tinawan nindo kikarapatan na magkaigwa ki reliyon. That's in fact, God is not based, hindi siya nakabase sa reliyon. Tama ho ba ako? Hindi nyo talaga pinagpala. Hindi nyo talaga pinatanggap ng blessing sa Diyos. And that is the reason why you should consider yourselves as a parents. Dinala nyo na ba talaga ang inyong anak sa Diyos? Pinadidikit nyo na ba talaga? Inalay nyo na ba talaga ang inyong mga anak sa Diyos? And that is the reason why magtataka kayo ng inyong mga anak parang hindi lumalakad sa kagustuhan ng Panginoon. Why? Because we do not bestow the blessings of the Lord in their lives. We do not bestow the blessings of the Lord in their lives. In fact, there is no infant baptism in the Bible. There is no infant baptism in the Bible. Ginibong katuruan na lang yan kan sa tuyang nakagisna na pagtubod na dai naka-inline sa pigsasabi kang Biblia. No? Arama daw kaya nindo mga magurang. Ipinag-alay ba talaga nindo ang sindong mga aki? Ipinag-alay ba talaga nindo ang sindong mga aki? Mahalaga ho na sinda maka-receive ka prayer of blessings and guidance. First principles. Ano yung prinsipyo natin? Help them to receive blessings. Pangalawa, Genesis chapter 48 verse 3 and 4. Punta tayo sa 3 and 4. Tingnan natin, verse 3 and 4. Sinabi niya kay Jose, nang ako'y nasa Los, nagpakita sa akin ng makapangyarihang Diyos at binasbasan ako. Next, sinabi niya na darami ang aking mga anak at ang aking lahi ay magiging isang malaking bansa at ibibigay niya sa kanila ang lupain iyon habang panahon. Now, pag-aralan muna natin kung bakit niya nasabi yan. When Joseph and his children came to see Jacob, nakita natin yon. Nakita natin na lumakas yung kanyang pangangatawan. Diba? Talagang ibinigay niya. Sat up in the bed and then recounted the blessings that God decreed over his life. Ibig sabihin, ni-recount niya. Yung pangako ng Diyos sa kanyang buhay. God was going to make him fruitful, make him a nations, at ang descendants niya ay titira sa promised land na ipinangako ng Diyos. These blessings represented many things. It was not just an personal blessings, but a blessings for all. The blessings for all. God initially gave this promise to Jacob, una kay Abraham, sunod kay Isaac, sunod naman kay Jacob, extending to the next generations. Extending to the next generations. So when Jacob adopted his grandchildren, he was giving them an opportunity to participate in the promise of God. Ulitin ko Nung pinagpala o inadapt ni Jacob ang dalawa niyang apo, isinama ni Jacob ang dalawang ito in the participations of God's promise. In the participations of God's promise. Alam niyo po kung bakit? These two grandsons were half Egyptian and half Hebrew. Tama? Ang tatay niya, Hebrew, ang nanay nila, Egyptian. No? And they are a royalty people. Alam niyo bang royalty na sila nung panahon na yon? Hindi ba't mayaman na sila? Gobernador na kaya si Joseph. Siya kaya ang pangalawa sa Parao. Diba? So, ibig sabihin, siya ay kilalang kilala. But it was very clear. Alam niyo po, very clear. When Jacob adopt his two grandchildren, give up ng dalawang ito ang pagiging royal family. At mamumuhay na mga shepherd. Did you remember? One person na give up ang Moses. Si Moises. Diba? Inadapt siya ng prinsesa ng Egypto. Pero nung makita niya that he was been part and he was been called by God for the purpose na gagamitin siya ng Diyos
para siya ay gamitin siyang ilabas ang Israel sa Egypt, iniwan niya po ang marangyang buhay para lang sumunod sa kalooban ng Diyos. Para sumunod sa kalooban ng Diyos. Anong prinsipyo ang makukuha natin dito? Next. Ron, offer them opportunities to participate by serving the church. Ang anak nyo ay parte ng plano ng Diyos sa buhay nyo. Kung ikaw ay nakakilala sa Diyos at ikaw ay tumanggap sa Panginoon, kasama ang pamilya mo, kasama anak mo. No, kasama anak mo. So, anong ibig sabihin po nito? Parents, bless their children by both giving them a participation in the kingdom of God. As well as opportunities to participate on it. Kaya natutuwa ako, sabi ko, nung kami ay nag-meeting, alam niyo ba na, sabi ko nag-meeting, may isa ako nakita, sabi kong isang church, na parang na-enlighten ako. Sabi ko, ang nagbabasa, mga bata. Ang nagbabasa, mga kids. Sabi ko, parang, ang pandinig ko sa pagbabasa nila ay parang anghel, boses ng anghel. Sabi ko, bakit hindi kaya natin gawin sa church? Para makapag-participate na sila at lumaki sila na nagsisilbi na sa Diyos. Na nagsisilbi na sa Diyos. So magkikita natin dito na dapat ay madala natin sila sa Panginoon. No? Mapaparticipate natin sila. The question is whether we and our children will participate. Jacob gave his grandsons a chance to participate. Si Joseph, hindi niya po yan hinadlangan. Hinadlangan ba ni Joseph? Hindi. Sinabi niya bang, wag na pa. I-blessing mo na lang, pero di kami master sa Egypt. Oh, tiyos duman. Diba? Bako maray duman. Pwedeng pagpalaon mo na sana. Diba? Kaya nga aram nindo ang pinaka-challenge kapag ako nag-dedicate, kapag sinabi ko, magurang, ang charge ko sa Indo. Willing ka ba na kapag kinuha na kang Diyos, na gamiton sa imong aki sa pagmimisyonary or kuwaon kang Diyos sa paglilingkod, willing ka ba na itaoan sa imong aki? Wala kang magagawa. Wala kang magagawa because your children is God's part of the plan sa buhay natin. Huwag ninyong sayangin, makinig kayo. Huwag ninyong sanayin ang inyong mga anak na porsigidong mag-involve in the school activities or secular activities. Binibilhan pa ng magulang ng damit, ginagastusan, samantalang paggawain sa Panginoon, hindi ni-encourage. Tama ba ako? You are not a godly parenting. Ginagastusan. Pero pagdating sa gawain, pinapabayaan. Mas pinahahalagahan yung mga secular activities, yung school activities rather than the church activities. Hindi mo siya pinaparticipate in God's kingdom. You participating in the secular kingdom. Now, we participating in the secular kingdom. Hindi natin pinupos o minomotivate ang bata na mag-join sa gawain sa church. Kaya sabi ko, magandang turo to. Malaking gabay ito. Magkaroon kayo ng, mga magulang, magkaroon kayo ng pag-iisip. Bagamat sila ay maging popular in a secular, pero sa mata ng Panginoon, they are very poor in the sight of the Lord. They are very poor in the sight of the Lord. Tingnan nyo. Sorry to say. Tingnan nyo. May mga magulang di kayang dalhin ang kanilang anak sa church. Pag naging matigas na yung bata, ayaw nang sumunod. O bahala ka dyan. Ako church. Do not let your children control you. Do not let your children control you.
May mga magulang na di kayang i-encourage ang kanilang anak na dumalo sa Sunday school. Alam nyo, nakakalungkot, nakikita ko, may mga magulang, pag umayaw ng bata, hindi na pinipilit. Totoo yun. Hindi na pinipilit. Kung pwedeng disiplinahin, disiplinahin. Kung pwedeng iban sa pag-cellphone, iban sa pag-cellphone. Diba? Kung pwedeng bawasan ng baon, gawin nyo yun. As fast as para known na dapat makapag-involve siya sa gawain sa Panginoon. Ganun dapat tayo. Ang ipinapamulat natin sa ating mga anak, no, kingdom mentality. Not worldly mentality. No, dapat kingdom mentality. Huwag hayaan mga magulang na kayo ang sumunod sa gusto ng bata. Pag umayaw yung bata, pastor, abuman, pambira. Alam niyo po, nung mga bata pa si Naron, hindi naman sa umaayaw sila, pinipilit ko yan. Oo, pinipilit ko yan sila. Umaayaw? Hindi. Walang maiiwan sa tahanan, walang maiiwan. Pag may Sunday school, sa Sunday school ka. Pag hindi ka sumunod, may parusa ka sa akin. Oh. You have the full authority because you are God's steward of that. Children, kapag hindi mo siya pinalaki ng maayos, kapag hindi mo yan pinalaki na may takot sa Diyos, you are not a true parents. You failed to become a parents. You failed to become a parents. Wag nyo. No, pag aayaw-ayaw na mag-a-attend sa mga gawain, aayaw atin mag-a-attend sa Sunday school, pilitin mo. Ipaalam mo sa kanya, o sige ito hindi na kita bibigyan ng mga ganito, pag ganito, ganyan. Disiplinahin. Ipaunawa. Napakahalaga kaya ng Sunday school. Napakahalaga kaya. Mas napakahalaga ng church. Nagkakalungkot ay. Nag-worship, suaki, nagkakawat. Tama ba? Nagpupuri ama, so ina. Aba, God of wonders beyond their galaxy. Grabe pa. Suaki. Double kill. Pero alam nyo po, it's a very serious problem. A very serious problem. And that is the reason why ang mga anak natin hindi seryosong mag-attend. Hindi seryoso mag-attend. No? Hindi po sila seryoso mag-attend. Bakit? Hindi rin kayo seryoso eh. Tama ho ba ako? Hindi seryoso. Genesis chapter 48, verse 7 to 16. Yes. Ipinasya ko ito alang-alang kay Raquel na iyong ina, nang pabalik ako buhat sa Mesopotamia, namatay siya sa Kanaan, malapit sa Efrata, at dinamdam ko ng labis ang kanyang pagpanaw. Doon ko na siya inilibing. Ang Efrata ay tinawag ngayong Bethlehem. Next. Nang makita ni Israel ang mga anak ni Jose, tinanong ito bang iyong mga anak? Sige, bilis-bilisan mo ron. Opo, sila po ang ipinagkaloob sa akin ng Diyos dito sa Ehipto. Tugon niya, sinabi ni Israel, ilapit mo sila sa akin at babasbasan ko. Halos hindi na makakita noon sa Israel dahil sa kanyang katandaan. Inilapit nga ni Jose ang mga bata at sila'y niyakap at hinagka ng matanda. Sinabi ni Jacob kay Jose, wala na akong pag-asa noon na makita pa kita. Ngayon nakita ko pati ang iyong mga anak. Inalis ni Jose ang mga bata sa kandungan ni Israel at yumuko siya sa harapan nito. Pagkatapos, sinilapit niya sa matandaan dalawang bata, si Ephraim sa gawing kaliwa at si Manasseh sa gawing kanan. Ngunit pinag-cross ni Israel ang kanyang kamay at ipinatong ang kanan sa ulo ng nakababatang si Ephraim at ang kaliwa sa ulo ni Manasseh. At sila'y binasbasan, pagpalain nawa kayo at palaging subaybayan ng Diyos na pinaglilingkuran ni Isaac at ni Abraham, ng Diyos na sa akin nangangalaga at pumatnubay simula sa pagkabata at magpahanggang ngayon man. Next, at pati na ang anghel
na sa akin ay nagligtas, pagpalain nawa kayo. Tanggapin ang kanyang basbas. Maingatan nawa ninyo at taglayin oras-oras ang ngalan ko at ang ngalan ni Abraham at ni Isaac. Nawa kayo ay lumago, dumami at lumaganap. Not only Jacob sharing God's redemptive plan for that children, he talked also about God's promises. He reiterated the God's promises. He also shared his personal relationship with God and experiences with God. Jacob shared the most difficult time of his life. Nung mamatay yung kanyang pinakamamahal. When Jacob prayed for Joseph, he spoke in faith about his experiences. He called God the shepherd who guided him all the days of his life and the angel who protected him. Jacob shared the mountaintop experience and the valley experiences with his children, and he spoke of them. And God had led him like a shepherd both the mountaintop. Sinabi niya yon sa harapan ng mga batang ito. As he shared those realities, nung sinishare niya ang realidad na yon, no doubt, Joseph was encouraged. Manasseh and Ephraim was also encouraged. And they are faithful. No, at sila ay faithful sa Diyos. God would bless them, guide them, and protect them if they were faithful. Pangatlong prinsipyo, mga nanay, mga tatay, mga future nanay at tatay. Pangatlong prinsipyo, next, share our faith stories with them. Share our faith stories with them. Na? Dapat nag-i-exemplify tayo ng commendable faith sa kanila. Dapat nakikita sa atin yung pananampalataya. We must also share our faith walks with our children. We must not only hear God's word, but they must hear an incarnated testimonies of our life. Dapat nalalaman nila yung inyong mga pinagdaanan sa buhay na kasama ang Diyos. Nga, alam mo ngayon, Nunoy, kang ako ka ito, nagba-Bible study pa, babawalan ako ni lulo mo, pero pinaglaban ko ang Panginoon sa buhay ko. Dapat mga ganon na nakikita nila, para yung bata naman, magkaroon naman siya ng courage. Aram mo nga kay Nunoy, na maski nga, grabe ang pagal ko sa eskulahan o sa trabaho, nagtatawa ko kipanahon sa oras sa Diyos. Dapat mga ganon. Share our faith stories with them. If Jacob was bitter, kung siya ay, ibig sabihin, bitter siya sa Diyos and doubting God, no doubt, he would create a doubting children. Kung si Jacob, mahina ang pananampalataya sa Diyos, no doubt, mahina ang pananampalataya ng kanyang anak. Mahina ang pananampalataya. However, makikita man natin dito, bagamat siya ay nagko-complain sa mga nangyari sa kanyang buhay si Jacob, but he took, makita mo naman. Diba? At the end of the day ng kanyang buhay, nakita niya ang pagpapala ng Diyos at kung paano gumalaw ang Diyos. The Lord used all it for good and for His ultimate blessings. One of the main reasons children often continue to follow God throughout their lives is just because of the faithful walk of their parents. Ulitin ko. One of the big reason kung bakit ang mga anak natin o ang magiging mga anak natin will continue in their walk in life, in their Christian life, in their faith, dahil sa ipapakita natin, mga magulang. Dahil sa may ipapakita nyo. Conversely, many children turn away despite attending church and hearing the word because they didn't see it live out in their lives. Nakikinig ng salita ng Diyos, nakakarinig kung nandyan sa mga gawain sa Panginoon, pero hindi makita yung kapangyarihan sa buhay nila, sa magulang. Hindi nakikita sa magulang. Parents must both share faith and live it out in front of the children. No? In front of the children. Dapat makita na yon. No? Dapat makita natin.
So the importance of sharing our testimonies should encourage us to practice disciplines like, anong gagawin? Abay dapat nagbabasa ka ng salita ng Diyos, abay dapat nagdi-devotion ka, kung hindi ang magulang, hindi marunong magbasa ng Biblia, hindi marunong mag-journal, hindi marunong makinig ng salita ng Diyos, hindi nag-a-attend ng gawain, hindi nag-a-attend ng Sunday. Alauma ang aki mo, iyuman. Tapos taraman mo, Nunoy, simba na ka mo, attend na ka mo gigawain, baka sabihin mo, ngayon ka, Papa. Natangayay ka. Di ka man baga ngayon nag-attend. O bako nasabayan kita. Tandaan, kung ano ang pigigibuta, iyong nahiling ka nga kita. Kung pasaway ka sa iglesia, pasaway, sigurado yan. Mamanahon yan. Aarugon yan. Kung reklamador kita, sa gawain kang Panginoon, nako, sasabihin ko sa Indo, yan ang mamanahon ninda. Share our faith stories with them. Dapat na-encourage sinda sa testimony mo. Bako so kabulastugan mo, bako so karautan mo dati. Kundi kung paano ka binago kang Diyos, yun ang dapat na mailing. Kung paano ka ginamit kang Diyos. Amen po ba? May aral. Praise God. Balakban nga natin ng Panginoon. Actually, 10 points po ito. Napakagandang aral. Napakagandang aral. Alam niyo po, pinagpuyatan ko ito. Para lang talagang may sabi ko sa inyo mga aral na ito sa Panginoon. Natulog ako 3 o'clock in the morning. Para sabi ko, maibigay ko ang mensahe ng Diyos sa inyo. Huwag niyo akong tutulugan. Huwag niyo akong tutulugan. Dapat ako ang matutulog. Pero nagiging mulat ako para may share ko ang bagay na ito. Now, pipicturean ko, may camera, bilingong ko at yan. O kaya nga nagpalag akong camera, tamailing ko ng ganda nagkakaturog. Genesis chapter 48, verse 15 and 16. At sila'y binasbasan. Pagpalain nawa kayo at palaging subaybayan ng Diyos na pinaglingkuran ni Isaac at ni Abraham, ng Diyos na sa akin nangangalagat pumatnubay, simula sa pagkabata at magpahanggang ngayon. Verse 16, at pati ng anghel na sa akin ay nagligtas, pagpalain nawa kayo, tanggapin ang kanyang basbas, maingatan nawa kayo at taglayin oras-oras ang ngalan ko, at ang ngalan ni Abraham at ni Isaac, nawa kayo lumagot, dumami at lumaganap. Alam niyo po, one of the greatest na ginawa ni Jacob is to pray his grandchildren. Ang palaging ginagawa nila ay ipinapanalangin. I remember one of si Job. Di ba si Job? Napakagandang karakter ng isang tatay. Nananalangin siya, nag-aalay siya. Wala siyang kasalanan na ginagawa, pero nag-aalay siya ng pagsisisi. Bakit siya nag-aalay ng pagsisisi? Ay hindi ko alam, baka ang aking mga anak ay gumagawa ng kasalanan, kaya ako nang humihingi sa kanila sa Diyos ng kapatawaran. Wow! Actually, parents, people are busy para humanap ng pagkain, para humanap ng idadamit, para humanap ng maikakain, maipoprovide sa pamilya, but forgot to pray their children. But forgot to pray your children. Next principle, you should pray your children regularly. You should regularly pray for your children. Parents should regularly pray for their children, asking God to save them, train them, and use them for the kingdom of God. No? Dapat ipinapanalangin din nila. They should pray also for God to prepare godly spouses for them.
Kahit wala pa yan, boyfriend and girlfriend, Lord, ipinapanalangin ko na sana hindi makakuha ng unbeliever. No, nakapag ito ay nakapag nagkaroon ng boyfriend na unbeliever, hindi sila magkatuluyan. Dapat ganun na mga prayer natin. Dapat panalangin ko, Lord, na gabayan mo siya kung siya makakahanap na mababang asawa na malago sa pananampalataya, hindi Kristiyano lang. Dapat ganun. Dapat ganun lang yon. They should pray for God to prepare godly spouses for them, for God to raise up godly mentors and friends who will impact them positively. Alam niyo po, hindi natin pinapanalangin na, Lord, sana may makaiba na ng aki ko na matabang sa iya. Ipanalangin. 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 We should pray for our children and the generations who will come through them. Sana, Lord, kung sila man ay magkaroon ng pamilya, nawa ang kanilang pamilya ay maging isang buong kakristyanuhan. Yun ang magandang panalangin. Na, Lord, pagad akong pagkaon mo niyan, sa aga, sa hapon. Taon mo kami kay arong. Mas kay guwa kang arong, mas kay guwa kang pagkaon, kung raot ang pamilya mo, bago magayon ang karakter kang pamilya mo, wara manggirayonan. Di ba sabi ka ngayon, anoon mo man ngaya ang mga konkretong arong? Kung bako man ngaya ang tao na ka-star, ano to? Oh. Kung uwak man ngaya ang ihaw sa laog. Diba? Anoon mo ba na dakul-dakul kang kotse, dakulong kang properties. Tapos ang mga aki mo, basaguliro. Ba? Warang pagkatakot sa Diyos. Ba? Makulog sa pamayo mo. Ba? Minsan may mga magurang nagagadan dahil sa mga problema sa aki. Tama o ba ako? Bakit? Bakit po sila nagiging problema? Hindi natin sila dinala sa Panginoon at hindi natin sila pinalaki in a godly principle. Tapos Lord, pambira na ko na kaya gagi ko. Mataram si Lord, ano ang pinailing mo? Anong ginibo mo? We should pray for our children. Regularly pray your children. Amen po ba? Pag hindi kayo sinabihan ng mag-amen, hindi mag-i-amen. Next! Sabi ko nga, 10 Pangpira. Okay, panglima. Verse 17. Nang makita ni Jose ang ginawa ng kanyang ama, minasama niya iyon. Kaya tinawakan niya ang kanang kamay nito upang ilipat sa ulo ni Manases ang riyang kuwan kasi ay krinos. Si Manases ang panganay, si Ephraim ang bunso. Ang ginawa ni Jacob, krinos niya. Baka ngaya, lansyon man ngaya ako kayo ni. Gibo niya. Kaya ginibo niya, krinos niya. So, pero it was not that. It is God's interventions in directions actually. Nang makita ni Jose ang ginawa ng kanyang ama, minasama niya iyon, kaya tinawakan niya ang kanyang kamay nito upang ilipat sa ulo ni Manases. Okay, next. Verse 18. Wika niya, ito po ang matanda, ama. Sa kanya ninyo ipatong ang inyong kanang kamay. Okay, next. And verse, ngunit sinabi ni Jacob, alam ko yan. Alam ko yan, anak, alam ko. Alam kong magiging dakila si Manases, pati ang kanyang mga anak, ngunit mas lalong magiging dakila ang nakababata niyang kapatid. Ang kanyang lahi ay magiging dakilang mga bansa. Verse 20. Sinabi pa niya ito, ang mga Israelita sa Diyos ay hihilingin. Dahil kayo'y pinagpala, sila'y may pagpapalain din. Sa kanilang kahilingan, ganito ang sasabihin, kayo nawa ay matulad kay Ephraim at Manases. Sa ganitong paraan, ginawa ni Jacob na una si Ephraim kay Manases. Okay. Anong ginawa? Sinuits, nagalit. No? Nagalit yon. Pero alam nyo po, ang prinsipyo na makikita natin dyan, tingnan natin yung prinsipyo, the principles na makikita natin.
we must accept God's unique path for the individual children. For the individual children. Another lesson na may apply po natin sa ating pagiging magulang. Like Joseph, palaging ang mga parents have their own plans for their children which sometimes conflict with God's plan. Gusto ko sa imo, magpulis ka. Iyang gusto pala ni ininyero. Kaya dakulon, alala nyo si Suaki ni Miriam Defensor? Pigpaparapirit kan sa iyang ina na mag-cum laude, na mag-attorney, na maabot ang level kan sa iyang ina na bring ka sa utak. Day kinaya. Pigparapirit Suaki, naabuton ng level niya. Na bako man kagustuhan kang aki. Nangyari, nagpaka na lang kan sa iyang buhay. Pigmanduhan. Diba? Pigmanduhan. Parents must realize that their children are not ultimately theirs. Hindi po yan sa inyo. You are only God's steward. Ang dapat na ipailing nindo sa akin, nindo, ang dapat na pagdakulaan niya, suplano kang Diyos sa buhay niya. Maiiling man kaya nindo sa mga akin nindo kung ano ang sa iyang gusto. O ba? Matibay mag-drawing, tapos ang pinagibo mo, o ba? Pinakwinta-kwinta mo, pinaduman mo sa accounting. Drawing sa kwarta. Kaya ka naglaog sa bangko, puro drawing. Therefore, as parents, we must help our children discern God's purpose and plan for their lives and what the world says so to what we prepare. Ang palagi nating dapat ipinapanalangin, Lord, ano ba talaga ang may develop ng bata? Makikita nyo naman. Oo. Halimbawa ngayon example si Junito. Itawan ko lang example si Junito. Pag guro nailing ko si Junito, matibay magdalagan. Isipon mo naglalakaw, uni sana nagkukuyan, subites, arog kayo ni. Pang runner kayang dalagan yan. Mana sa tatay. Mbida, nakahil sa di, pigpapractice na. Wala na. Wala. But we must accept. Hindi pare-parehas ang journey na pagdadaanan ng inyong mga anak. Sabi ko nga sa akin, sa dalawa kong anak, magkaiba ang level nitong dalawa, magkaiba ang gusto eh. Magkaiba. Si Ron, maputi. Si Mac, gwapo. Magkaiba ang kanilang hobbies. Hindi ko naman pilitin na gustong mag-gym ni Ron kung abo. Na gusto ni Matt. Ha? What I mean is, know them. Tama? Ay, kung ang gusto ng mga ganito, pero give them a discernment na kung saan sila mag-i-excel na karer. Ipagpipray nyo yan. Isasama nyo sa panalangin. Halimbawa, ngunyan pa lang si Kasi, nagdadakula na, ipangadji mo na, Mil. Nako. Ipangadji mo na. Kawikaan, chapter 22, verse 6. Okay, kapikawan. Ron, pagilagay. Sabi dyan, ituro sa bata ang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. And the way that he should go can also be translated this way.
Husband, the word way comes from a Hebrew verb word used to abow, launching an arrow. Kita nyo yung mga anong tawag nito? Mga archer? Hindi sila pwedeng mag-arog lang kayo eh. Dapat naka-straight yan, dapat mayroon silang. Tama? So ganun daw, pag napangmali ka, pwedeng mabring ka kuya niya, or pwedeng hindi tumama. So in other words, yung sinasabi na train up a child the way he should go, it is the line or it is the plan of the Lord. Susunod ka lang. Ilalansing mo lang sa imong aki sa plano kang Diyos. Sa plano kang Diyos. Kasi kapag ang Diyos ang maghiro sa buhay kayan, magiging successful yan. Sigurado yan. Na? God gives us children who are already uploaded in the unique and specific program. Naniniwala ba kayo? Na may plano ng Diyos dyan? Kaya sometimes parang gusto tang supang Apple na app, ilaagta sa Android. Pwede ba ang app na Android? Pwede. Yan ang mga pigpipirita. So mga bagay na daiman kaya kang pigpipirita. No? We can't use software uniquely made for an Apple. It is the same with children. Some will be wired toward arts, toward technology, or in the serving ministries. Ako nga kahit na, ako prepare ko, mas gusto ko na magpastor ang duwang agi ko na magsunod. Pero kung hindi man kalooban ng Panginoon, malay mo ang ibang ministry hindi na mag-mission sinda sa Afghanistan, o sa Pakistan. As we discern our children gifts and interest, we must affirm those gifts. Help them na mag-excel sila doon. Magaling ang anak mo mag-drawing? Pa-drawing ah. Maski sa pandok mo na nadodrawing niya makanuson ka, okay lang. I-appreciate mo. Total, at least na-drawing ka. Tama? Do not let your children in so many hobbies. Malilito ang anak nyo. Malilito ang anak nyo. Sasabihin ko sa inyo. Hindi niya alam kung ano ang pagfufukusan kayan. Malilito ang mga anak nyo. With Manasseh and Ephraim, God had a different plan for them. As Joseph discerned God's plan, he had to accept it and help his sons walk on it. Tama ba? Nung sinabi ni Jacob, alam ko yan anak ko. Kaya ako pinagpala at binaligtad kasi si Ephraim ang mas magiging mapagpala. At si Manasseh ang pangalawa lang. Huwag mo akong pangunahan sapagkat yan ang plano ng Diyos. The same thing with sa atin. No? Huwag nating pangunahan ang plano ng Diyos sa buhay ng atin. Last, encourage them. And also support them. Now, for our conclusion. Huna nindo ka rin, 10 pa nga yan, 5 pa nga yan. Kaya ang mga matang... Okay, how to bestow blessings on our children? Help them to receive the blessings. Offer them opportunities to participate by serving the church. Share our faith stories with them. You should regularly pray for your children and we must accept God's unique path for them. God bless everyone. Thank you for attending our online service. If you need counseling or have questions, contact us at our contact number 093013096768 or at our Facebook page Heirs of God, or visit us on site here at Purok Tres, Barangay 49, Biga, Legazpi City. Until next week here at HGCM Online Service, please like, share, and follow for updates.